What's up mga kabari at mga kasilip, and welcome back to Master Silip TV. Yes, I'm back! Muling nagbabalik ang inyong lingkod na si Master Silip para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na parera sa Malvar, Batangas. And it's a Sunday racing in Manila Metro Turf, October 1st, 2023. And we have 7 races na nalargaan. Try nating silipin at tignan kung sino may mamalalaki at posibilidad na panalo. And kung bago lang po pala kayo rito sa channel ko, kindly click subscribe, like and share. At napakalaking tulong na po sa akin yan mga kabari at mga kasilip, no? And you may also leave your comment down below kung gusto nyo pong magpa-shoutout or any topic that you would like to talk about. Nga pala, medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog, no? Kasi trinangkaso ako nagkasakit ako, so medyo talagang hindi ginaya ng aking katawang lupa, no? However, nakamonitor pa rin naman ako sa mga past races and nakita ko na medyo may kahirapan talaga yung mga nanalo. So this time, try nating silipin at tignan kung sino may mga malalaking panalo, no? Tsaka disclaimer lang pala, no? Itong aking race analysis, actually, binibase ko to according sa past performances nila. So, dun sa mga ultimo ora, let's say, example, pag may nanalo na kasi, may mga connection kasi na nabubuo or hindi nabubuo. So, nagkakaroon ng himala, no? Nagkakaroon ng bagong order, which is, it's beyond our control. Diba? So, eto sa akin, guide lang naman to, nasa sa inyo yan. Sa mga nagtatanong kung tumama na ba ako, may napatama na ba ako, yes po. Marami na po akong napatama at ilang beses na rin po akong tumama. Hindi lang po kasi ako pala post dahil hindi ko naman po pinaghihayabang yung mga ganong bagay, no. Maraming pwedeng mag-testify dyan, lalo na sa mga napatama ako, diba? So, sa akin, hindi ko kailangang ipagyabang yung mga ganong bagay. Anyhow, eto again, yung aking race analysis is based sa past performances nila. And pwede nyo siyang sundin, pwede nyo siyang palitan, or pwede nyo dagdagan. Pwede rin kayong makabalita, pwede nyo rin gawing targetan. Nasa sa inyo po yan. Diba? So kung kine-question nyo yung aking ability and credibility to provide race analysis, nasa sa inyo na po yan. Diba? Again, sa akin, ang gusto ko lang makatulong dun sa mga taong walang time na makapag-review, or rather dun sa mga taong hindi ganun kalalim yung idea sa mga performances ng mga runners, no? So, yun, sa akin yun lang, ganun lang kasimple. Again, we have 7 races na lalargaan for today, and karamihan kasi ng mga runners ngayon is most likely, even yung mga past races, nagpe-prepare for Club Don Juan, no? Nagaganapin next week. So, that's the reason why kung bakit medyo may kahirapan ng karera, no? So, pakidagdagan na lang yung inyong sagap, talasan nyo na lang, 'di ba? Aside dito sa akin, pwedeng maiambag, 'di ba? Kung hindi naman makakatulong to sa inyo, okay lang naman din. Huwag nyo na lang pansinin kung sa tingin nyong hindi ganun makakatulong sa inyo. So, yun, 7 races and on our way. Hindi ko na patatagalin to. Let's go ahead. In 3, 2, 1, let's go! Race number 1 na tayo mga kabari at mga kasilip, no? Start ng ating winner take all event, covers races 1 to 7. Dito sa race number 1 ay may 5 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Ako solo ako rito, numero 2, I'll have another. Yung huling tinakbo nito, actually, hindi lang ganun kaganda yung nilundag, plus medyo may kaigsihan yung distansya, no? This time, 1,400 meters, pumabor sa kanya, plus hindi naman malakas yung pacing. Most likely, ang pwedeng magdala ng bandera dito is yung numero 4 na si Baling Riquit, or either way, baka siya na rin yung mauna, no? And gumaan din talaga yung laban. So para sa akin, solo ako dyan, numero 2, I'll have another. Ngayon sa mga magtatanong kung sino pwedeng masigundo, Famorcas, or kung sakali gustong maka-upset, naghahanap ng mga pandeado dyan, sa tingin ko yung numero 4 na rin na si Baling Riquit. Kasi nga, sabi ko, baka ito yung magdala ng bandera, mapabayaan, makabuo ng kwartos, pwedeng naman makakuha ng panalo yan. But then again, para sa akin, solo po ako dyan, numero 2, I'll have another. Pang upset or Famorcas ko po is yung numero 4 na si Baling Riquit. Yun lamang po. Race number 2 na tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Pick 6 event, covers races 2 to 7. Dito po sa race number 2 ay may 7 numbers in bettings
with a distance of 1,000 meters, and this is the maiden race, okay? Para sa akin, solo po uli ako dito. Numero 6, Dreams of the World. Ito, sumabak na to sa mga malalakas na laban matataas na grupo ng maiden, no? So tingin ko, kahit naman may sing distansya, which is tumakbo na rin siya sa ganyang distansya, kayang-kaya naman tong grupo na to, no? Pwede na rin kasi siyang mauna, pwede rin isunod. So very versatile si Caballo. Maganda naman din yung post position nasa labas, so hindi siya matatabunan. Kaya para sa akin, solo po ako dyan. Numero 6, Dreams of the World. Ngayon sa mga magtatanong kung sino pwedeng umupset or famorcas ko, ako, ang nasisilip ko dito, yung pwedeng umupset or ma-forecast sa kanya is yung numero 5 na si Moon Island. Eto kasing Caballo na to, meron din speed to sa katawan, no? Or pwede ring isunod. So sa akin, sa kalkula ko, kung matatalo si Dreams of the World, yung 5 na lang din yung pwedeng tumalo si Moon Island or pwedeng masigundo. Again, dito sa race number 2, solo po ako, numero 6, Dreams of the World. Pang-upset or famorcas ko po is yung numero 5 na si Moon Island. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 5 event, covers races 3 to 7. Dito po sa race number 3 ay may 7 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Para sa akin dito sa karera na to, actually tatlo yung lutang na lutang kung titignan naman natin, which is very evident. Pero dalawa lang ang pipiliin ko dyan. Ang first choice ko dyan is yung numero 2 na si Kalangaman Island. Unang-una, mas malapit siyang pwedeng mauna. Kasi ang magdadala ng bandera dito is yung numero 5 sa East na si Sky Plus. Tingin ko kayang-kayang sundan ni Kalangaman Island yung bandera na yan, no? Or either way, pwedeng siya rin ang mauna, no? So, ako sa kalkula ko, maganda kasi yung post position ni Kalangaman Island At saka may natural speed din to sa, sa katawan, no? So, pwedeng siya yung magdala ng bandera or sabi ko nga kaya naman niya sundan niyang numero 6 na si Sky Plus. So mas malapit siya sa unahan. Kaya para sa akin, yan ang first choice ko. Ang tingin ko maigpit na makakalaban niya rito yung numero 3 na rin na si Waray na May Dapa. Unang-una, over can you give, mas mauunang aalis si Waray na May Dapa as long na hindi magkakaroon ng aberya sa lundagan. So kung magkakaroon ng lutyahan between Kalangaman Island at Sky Plus at kukulangin si Kalangaman Island, tingin ko si Waray na May Dapa na yung pwedeng tumalo sa kanya. So para sa akin, sa race number 3 na to, although tatlo silang lamang sa the rest of the runners, pero natitibayan na ako dito sa dalawa. So first choice ko numero 2, Kalangaman Island. Second choice ko numero 3, Waray na May Dapa. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 4 event, covers races 4 to 7. Dito sa race number 4 ay may 5 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. So dito sa race number 4, kung titingnan nyo, lamang na lamang dito yung numero 3 na si Happy Maggie. As we all know kasi na masyado nang mababa sa laban to, no? So sobrang sumagad na. However, sabi ko nga, karamihan ng runners is nagpe-prepare sa Club Don Juan. So dito sa race number 4 na to, actually, pwede nyo tong all-in. Kasi lahat yan pwedeng magkaroon ng himala. Pero for the sake of choices, baka sabihin nyo, ang dami kong binibigay, lalo na yung mga nag-aabang dyan na mahilig mamuna. Sa race number 4 na to, dalawa pipiliin ko. Ang magiging first choice ko is syempre yung very evident na rin naman na sobrang baba na numero 3 na si Happy Maggie. Kasi pumabor na sa kanya yung distansya. Tumakbo to ng dalawang sunod, kung hindi ako nagkakamali, na dalawang 1,000 meters. Dumating ng tarsera at yung isa pang-apat, no? So, masyadong short yung distance para sa kanya as we all know na Deremate to. This time, pumabor yung distansya, 1,400 meters, kokonti sila. So, pretty much, walang traffic to. So, para sa akin, first choice ko yan. Ngayon, kung sakasakali na hindi ganun kaganda ang takbo ni Happy Maggie, ang nakikita kong pwedeng tumalo is yung numero 5 na rin na si Oruti.
For some reason, pwede kasing magkaroon ng lutyahan between Quincy at Little Miss Saturday. Yang mga yan, may mga natural speed sa katawan yan. Si Oruti is pwedeng makapanood ng Tercera Pwesto. Mas mauuna siyang aalis kay Happy Maggie at pwede niyang abangan. So sa nakikita akong senaryo, siya yung pwedeng tumalo kay Happy Maggie. Kaya pipiliin ko siya as my second choice. Again, dito sa race number 4, nasa sa inyo po yan. Actually, pwedeng pangol yan dahil lilima lang naman sila. Pero, for the sake of choices para sa akin, ang first choice ko is yung numero 3 na si Happy Maggie. Second choice ko is yung numero 5 na si Oruti. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Dito sa race number 5 ay may 7 numbers in bettings with a distance of 1,000 meters. So sprint race po tayo. Dito sa race number 5, actually, sa nakikita ko, 4 yung may malaking posibilidad na panalo. Yun yung numero 1 na si Make or Break, numero 2, Red, White, and Blue, numero 6, Double Happiness, at saka yung numero 7 na si Distant Thunder. Ngayon, for the sake of choices, pipili ako ng 2 lang. Then, bahala na kayo kung gusto nyong idagdag yung 2 natirang binanggit ko. Para sa akin, ang first choice ko rito is yung numero 2 na si Red, White, and Blue. Kasi talagang antulin nito. Nung huling tinakbo to, if I'm not mistaken, parang inabot lang ba to o nanalo. Pero anyhow, since na sprint race to and may natural speed si kabayo, baka mapabayaan sa unahan, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Ngayon sa tingin ko, ang maigpit na itong mga kalaban is yung numero 7 na si Distant Thunder. Nung nanalo to na dehado, parang binubugaw-bugaw lang to ni Alison Pabilik, no? Yung bumubuka siya noon, natatandaan nyo nung last race, mukhang punong-puno pa si kabayo. So kung sakasakali natatakboy niya uli yung same running style na ginawa niya noon, malaki pa rin yung panalo niya sa grupo na to. Again, dito sa race number 5, 4 yung nakikita kong malalaki panalo. So pero para sa akin, ang first choice ko is yung numero 2 na si Red, White, and Blue, at saka yung numero 7 na si Distant Thunder. So pwede nyo idagdag yung 2 pang binanggit ko na si Make or Break at saka si Double Happiness. Nasa sa inyo yan. Again, first choice, numero 2, Red, White, and Blue. Second choice, numero 7, Distant Thunder. Yun lamang po. Race number 6 na tayo mga kabari at mga kasilip, no? Last daily double event for Sunday racing. Dito sa race number 6 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. So ito medyo halos magulo na naman to, no? Actually, kung ako tatanungin, 1 o 2 lang ang hindi panguha rito. Pero the rest, actually malaki panalo. Yung 2 pa na binanggit ko is pwedeng hindi mo rin i-discount kasi pwedeng pag nag-ayawan, alam naman natin, sabi ko nga, again, uulitin ko, karamihan ng runners nakaprepara sa Club Don Juan. Diba? So, going back, dito sa race number 6, ako ang first choice ko rito is yung numero 1 na si Aguidaw. Itong kabayo na to, kung matatandaan nyo, may pinanalo to na malakas ang laban kila Ker Charmer, banderang tapos. Hindi ko lang matandaan kung 1.4 o 1.6 yung distansya, no? Although nandyan yung matutulin kagaya ni Prettiest Star at saka ni Golden Sunrise. I'm not sure kung si Tapsar sasabay pa sa unahan niya, no? Pero I doubt na, baka hindi na yan sumama sa unahan. Pero tingin ko si Aguidaw, pag pinilit iuna yan, siya magdadala ng bandera dyan. Most likely si Prettiest Star, baka umawat yan dahil gawa nung matagal na walang takbo. So magsisilbing bata pa lang sa kanya yan, no? Si Golden Sunrise, nakadepende yan kung sino kakampihan. So again, para sa akin, ang first choice ko rito is yung coupled entering numero 1 na si Aguidaw, coupled with 1A Vava Boom. Ngayon, ang second choice ko rito
if in any case na mangyaring scenario na sinabi ko, is yung numero 7 na si full combat order. Kung magkakaroon ng lutsahan or killing pace between those sa mga sinabi ko, is talagang makikinabang ng todo dyan or magiging tailor-made yung karera kay full combat order. So without any further explanation, alam naman natin na manggagaling lang naman yan sa likuran at riremate. Kaya siya yung magiging second choice ko. Ang third choice ko rito, yung pandihado ko na numero 2 na si Bravo. May tinakbo to, actually, na kumuha ng unahan. And then eventually, last 100 meters or 50 meters, medyo kinulang si Kabayo kaya inabot eh. Kung masasakto-sakto to ng bitaw o ng pakawala, sa tingin ko, ang laki ng panalo ni Bravo sa laban na to. Kaya kinukuha ko siya as my third choice. Again, dito sa race number 6, ang first choice ko is yung coupled entering numero 1 na si Agidao with 1A Vavavoom. Second choice ko is yung numero 7 na si Full Combat Order. At ang third choice ko is yung numero 2 na si Bravo. Yun lamang po. Race number 7 na tayo mga kabari at mga kasilip. Final race for Sunday Racing. Dito po sa race number 7 ay may 11 numbers of, in bettings with a distance of 1,000 meters. So sprint race na naman tayo. Diba? And paratingan to no, ng ating mga exotic. So good luck sa inyo mga kabariya, mga kasilip. Kung meron kayong extra capital, magdagdag na lang po kayo. Okay? So para sa akin, ang first choice ko rito is yung natural sprinter na numero 6 na si Winter on Fire. Natatandaan ko yung last run neto, sobrang daming matulin pero walang pinauna. Lintik ang inayari neto. Since umigsi yung distansya, sa tingin ko papabor sa kanya. Plus, madaling kampihan kasi nasa una na. So siya yung magiging first choice ko. Second choice ko rito, mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 8 na si Runaway 10. If in any case kasi, na baka magkaroon ng lutsahan between numero 6, Winter on Fire, at numero 7, biglang buo. Si Runaway 10 kasi, pwede yan, nasa tarsera peso, pwedeng sumunod-sunod yan. Kung sakasakali na magkaroon ng lutsahan, si Runaway 10 na, yung pinakamalapit, na pwedeng kumuha ng unahan. At saka may natural speed din to si Runaway 10. No? So, it's either na magkaroon ng killing pace or magkaroon ng kampihan. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice, mga kabarya, mga kasilip, is yung coupled entering numero 1 na si Red Soul with 1A Bantay Sarado. Actually, mas titignan ko na may malaking panalo yung 1A na si Bantay Sarado dahil sa post possession niya na mapupunta siya sa labas. At meron din naman tong magandang tinakbo ng maiden na maigsi yung karera. Kung inyong matatandaan, may pinanalo to na sprint race ang laban. Kung hindi man sprint race, 100% ako maigsi yung karera nun. It's either nasa 1,000 or 1,200 lang. Ang tinalo nito, kung di ako nagkakamali, si Angry Maxine, diba? Sa maiden. So pwede kasing mangyari na magkaroon lutsahan, mapabor sa numero 1 kay Bantay Sarado. And si Red Soul, hindi rin naman natin dinidiscount yan eh. However, kasi hindi ko lang talaga gusto yung post position ni Red Soul eh. Plus, sumasandal kasi yan. So yun, again dito sa race number 7, ang first choice ko is yung numero 6 na si Winter on Fire. Second choice ko is yung numero 8 na si Runaway 10. At ang third choice ko is yung coupled entering numero 1 na si Red Soul with 1A Bantay Sarado. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Sunday race analysis. So hopefully makatulong sa inyo yun, mga kabarya, mga silip. Pagpasensyahan nyo na medyo matagal akong nawala sa pagbablog dahil nga gawa nung nagkasakit ako, trinangkaso ako. So ingat sa inyo, mga kabarya at mga kasilip, no? Uso trangkaso. And ayun, good luck sa inyo. Again, yung aking race analysis is I base it according sa last performances nila. Yung mga pili ko is I base it according sa pagkakagawa ng lineup. Okay? So kung meron kayong mga ibang balita, pwede nyo siyang idagdag, 'di ba?
Again, yung aking race analysis is just a guide. So, pwede nyo siyang sundin, pwede nyo siyang palitan, or pwede nyo dagdagan. Diba? And good luck sa inyo mga kabarya, mga kasilip. And happy first day of October. Diba? So, good luck and happy racing. Once again, this is your Master Silip na nagsasabing, bawal ang hard loser. Dapat happy lang. Peace out!